Matapos mangolekta ng basura sa loob ng 3 taon, finally may pera na ako para mag-deliver sa lungsod. Sa susunod, maaari na akong kumita ng higit sa 10,000 sa malaking lungsod. Ganito ba ka-dangerous ang mag-deliver sa malaking lungsod? Kung alam ko lang, dapat sana ay nag-ayos na lang ako sa basurahan. Basura. Ito ay ang basurahan kung saan ako lumaki noong bata pa ako. Talagang naipadala ako ng sistema dito. Mukhang talagang ito na ang magiging kabuhayan ko sa buong buhay ko. Sai. Isang boteng plastic na na-recycle. Gantimpala ng isa 0 yuan na cash. Isang set ng kagamitan sa pag-recycle ng bote ng cola. Ang bank card mong may huling numerong 2,086 ay nakatanggap ng isa 0 yuan na transfer. Balansing 137.28 yuan. Kaya nga tinawag na sistema ng super trash picker. Isang boteng mineral water lang ay pwedeng makakuha ng isa 0 yuan. Iba't ibang maliit na lalagyan ng gamot na na-recycle. Gantimpala ng isa 0 yuan na cash. Totoo ngang isa 0 yuan ang isa 0 yuan. Ang mahiwagang sistema ng pangbolekta ng basura ay totoo. Sa sistemang ito, makakakuha ako ng maraming pera. Kailangan kong magmadali. Malapit na dumating ang bundok ng basura. Isang yosi na kahon ang na-recycle. Gantimpala, 5 yuan. Isang plastic na boat ang na-recycle. Gantimpala, isa 0 yuan. Isang plastic na bote, isa 0 yuan. Makakakuha ako ng 100 sa isang araw. Siguradong may kita akong 1,000 yuan. Isang buwan ay ilang libo. Ang balance ng iyong bank account na nagtatapos sa 2,086 ay 3,512.28. Ang renta sa paligid ay 2,000. Mukhang wala tayong matutuluyan ngayon. Malapit na akong maging mayaman. Bakit pa ako titira sa mga paupahan? Dahil binigyan ako ng napakagandang sistema ng langit. Kahit sa simpleng pagkuha ng basura, maaari akong kumita ng malaki. Sino ang nagsabing hindi kayang yumaman sa sipag? Ito ba ay hindi ang larawan ni Huifeng mula sa aming baryo? Bakit siya tumatawag? Hello, Wang Xiaofei, saan ka ba kahapon? Bakit hindi makontak ang cellphone mo? Pumunta ako sa inyo pero wala kang tao. Naubos ang baterya ng cellphone ko kahapon. Naglakad-lakad lang ako. Ano ba? Nakita ko ang girlfriend mo kahapon. Nakikipag-date siya sa isang gwapong lalaki. Anong nangyayari? Ayaw niya sa akin kasi ako ay nag-ipon ng basura. Hiwalay na kami. Sige na nga, sige na. Huwag kalimutan pumunta sa pagtitipon ng mga kaklase ngayong weekend. Hindi pa nga makabili ng sigarilyo, bakit ka pa sasali? Sa pagtitipon ng mga kaklase. Talagang kuripot, bukas mag-ipon ulit ng basura. Kapag nakolekta mo ang isang lata ng sigarilyo, may 5 yuan na premyo. May bonus pa na hindi mo mauubos na sigarilyo. Isang kahon. Hindi mauubos na sigarilyo. Galing pa rin sa pabrika ng sigarilyo ng Huaxia. Tama nga ang gantimpala ng sistemang ito, magaganda talaga. Ang cash sa bank account mo na may huling numero 2,086 ay 5 yuan lang. Balansing 1,288.43 yuan. Ay, wala na akong pera pagkatapos magrenta ng bahay. Mas mabuting magmadaling mangolekta ng basura para kumita. Ang cash sa bank account mo na may huling numero 2,086 ay 2,563.48 yuan. Hindi kaya lahat ng pwedeng i-recycle ay nakolekta na. Saang lugar ba maraming basura? Tama, kumikita na ako sa pagkuha ng mga basura. Kaya diretsyo na akong magtatayo ng isang recycling center. Di ba't malaking kita na yon? Boss, andito po ba kayo? Andito po ako, nandito po ako. Anak, anong kailangan mo? Binebenta niyo po ba ang mga basura dito? Siyempre, binebenta namin. Magkano ang gusto mong bilhin? Bigyan mo ako ng 100 kilo, please. Kano ang 1 kilo ng plastic na bote? 3.5 yuan. Ang basura ay 2.5 yuan kada kilo, lahat ay 600 yuan. Bakit walang gumagalaw ang sistema? Natuklasan na tinatangkang magloko ang host. Hindi na i-recycle ang mga basura na ito. Hoy, pair.
May problema pa ba? Boss, nai-recycle nyo pa ba itong mga bagay na ito? Nai-recycle. Ang plastic na bote ay 2.5 yuan kada kilo. Ang basura naman ay 1.5 yuan kada kilo. Walang tawaran na. Bakit bumababa pa ang halaga nito? Sinasabi ko, ibebenta mo ba o hindi? Tao. Ginoo. Kung ang host ay mag-recycle ng isang plastic na bote, makakatanggap ng 5 yuan na gantimpala. Kung ang host ay mag-recycle ng isang maliit na kahon ng gamot, makakatanggap ng 0 yuan na gantimpala. Ang host ay mag-recycle ng isang pahayagan, makakatanggap ng 5 yuan na gantimpala. Ay naku. Hindi ba si Xiao Fei pa? Bakit nandito ka nag-ipon ng basura? Hindi ba si Wu Kelio, kaklase ko noong kolehiyo? Kasama niya ang kasintahan niya. Ang ganda talaga niya. Go Xiao Fei, naalala ko noong college, gusto mong maging manunulat, di ba? Bakit hindi ka nagsusulat sa bahay? Dito ka pumunta para mangolekta ng basura. Kasi kamakailan sobra akong walang magawa. Magtrabaho tayo para sa kalikasan. Para sa kalikasan. Ay naku, mukhang ikaw. Ay naglalakad-lakad lang dito, no? Haha. Hoy, Go Xiao Fei. Tingnan mo itong relo na higit sa 10,000 yuan. Kakabili ko lang nito kamakailan. Itatapon ko na ito. Pwedeng mong kunin na lang. Bilisan mo at kunin mo na. Ayoko na. Kung nakuha mo na, yun na yan. Haha. Tara, tingnan nyo. May nakuha dito na relo na mahigit 10,000. Ay naku. Walang anuman. Tara, tingnan nyo. May nakuha dito na relo na mahigit 10,000. Huwag mong gawing biro ang iba. Walang anuman, walang anuman. Sigurado ka bang itinapon mo? Kung itinapon mo talaga, talagang susunduin ko. Sanduin. Isang relo ang nakuha. Gantimpala ng 6,000 yuan. Karagdagang gantimpala, isang Patek Philippe na relo. Hindi dapat malaman nila ang kakayahang ito. Walang pera si Bao Xiao Fei, talagang walang pera. Ang pagkuha ng basura ay talagang pagkuha ng basura. Anong sinasabi mong pangangalaga sa kalikasan, ikaw? Oh, ang bilis naman, nasuot mo na ang relo ko. Nahihiya ka ba? Bata, pwede ko bang tingnan ang relo mo? Siyempre. Lene. Yenan, ay naku. Oh, ito ay Patek Philippe. Kailangan siguro mga 30,000 dolyar ang halaga niyan. Talagang mapagkumbaba ka. Ngayon ay napasaya mo ako. Salamat, higit sa 30,000 dolyar. Kung peke, tiyak na peke talaga. Lene, yung suot mo, lahat-lahat ay hindi aabot sa 100 piso. Naghahawakan ka ng mga paninda sa bangketa at nagmamayabang pa. Di ka ba nahihiya? Hindi naman peke yan. Ito ay tunay na Patek Philippe. Sigurado akong okay lang ako. Nagdadala ka ng murang produkto dito para magmukhang mababa ang profile. Taya ka ba sa akin? CJ. Ano ang taya? Siyam na bulaklak. Ang relo na ito ay tunay na Patek Philippe. Ibibigay ko ang girlfriend ko sa'yo. Kung hindi ito totoo. Kailangan mong lumuhod at sabihin sa akin. Hindi na ako magmamagaling. Huwag kang mag-alala. Yung suot niya, mga paninda lang sa kalsada. Siguradong hindi siya makakabili ng Patek Philippe. Huwag kang mag-alala. Kamusta? Tulungan mo akong tingnan kung may problema itong relo. Wala bang? Problema. Patek Philippe, sir. Gaya ng ganitong imported na Patek Philippe na relo. Ngayon ay gumagamit ng pinaka-advanced na teknolohiya sa paggawa ng relo sa buong mundo. Ang garantiya nito ay nasa around 40 taon. Ibig sabihin, hindi magkakaroon ng problema sa loob ng 40 taon. Iha, ikaw. Tuparin mo ang pangako mo. Ao Xiao Hui, maghintay ka lang sa akin. Sang-ayon lang ako na si Wu Liu ang magiging girlfriend niya sa 1 buwan. Sinasabi ko na ito ng maaga sa'yo. Walang problema. Kailangan ko lang nasamahan mo ako sa isang salo sa katapusan ng linggo. CJ, uwi ka na. Lanan, maghanap ka ng lugar para makapagpahinga. Medyo napagod ako sa pagkuha ng basura ngayon.
Kano ba ang kailangan para makasali sa salo ng mga kaklase? Nakakuha ako ng isang medical na magasin. May gantimpalang cash na 1 yuan. Dagdag pa, may espesyal na kasanayan na super medisina. Sopistikadong medisina. Ang iyong bank card na may huling numero 2,086 ay naglipat ng 1 yuan. Natitirang balance 13,217.5 yuan. Kumuha ng isang magasin may 1 yuan. Ang pahinang iyon ay 1 yuan. Anong nangyari? Malaking halaga para sa medikal na tulong, ang tunay na kiyawalan ay tao. Ang anak na babae ay may malubhang sakit. Naghahanap ng mga tanyag na doktor, sino ang makapagpapagaling? Bayad sa konsultasyon 20 milyon. Itong si Zeng Banqiao ay isang kilalang negosyante sa aming lungsod. Noong pumunta ako para mag-apply bilang security, hindi pa ako nakapasok sa pinto. Ibig sabihin, basta mapagaling ko lang ang anak niyang babae. Meron na akong 20 milyon. Hello, sino po ito? Magandang araw, si Ginoo Zeng ba? Ang apelyido ko ay Bao, ako ay isang doktor. Nakita ko ang iyong kandidato. Ngayon, hindi ko na kailangan yon. Hindi ba't ang anak mong babae ay? Ayos lang ang anak kong babae. Sa ngayon, wala namang malubhang problema. Naghahanap na ako ng mga kilalang doktor. Lahat ng resulta ay hindi magagamot. Ayokong maabala pa siya ng iba. Ginoong Zeng, sa tingin ko. Basta't may kahit kaunting pag-asa ang bata. Dapat tayong mga magulang ay gumawa ng lahat ng makakaya. Ano sa tingin mo? Tama ka, Ginoong Bao, sinasabi mo. Kaya mong makabalik agad ngayon. Hindi na marami ang oras ng anak ko. Ang numero ko ay ang WeChat ko. Ipadala mo sa akin ang lokasyon. Nandito lang ako sa lungsod. Dito na ako papunta. Sige, pupunta na ako. Oh, ito na ang chain ng industriya ng ginto. Kumusta, Ginoo Zeng? Ako si Puxi Aofi na tumawag kanina. Ikaw yung doktor na tumawag, tama ba? Saan bang medikal na universidad nagtapos si Ginoong Bao? Bakit wala kang katulong? Hindi ako nagtapos sa medikal na universidad. Walang pagsuko. Hindi, tama ba? Kaya't si Ginoong Bao ay tiyak na nag-aral sa isang kilalang doktor. Maaari bang malaman kung sino ang iyong guro? Wala rin akong guro na nagturo sa akin. Wala akong natutunan tungkol sa medisina. Ginoong Bao, ano ang tiwala niyo na magagamot ang aking anak na babae? Ito ay kawalan ng tiwala sa akin. Ginoong Zeng, ganito kasi. Ang tradisyonal na medisina ay nakabatay sa pagmamasid, pagdinig, pagtatanong, at paghipo. Napansin kong medyo mahina ang katawan niyo kamakailan. Masyadong mataas ang apoy ng atay. Palagi ba kayong hindi makatulog? Ganito na lang sa nakaraang kalahating buwan. Paano mo nalaman? Ito ang wang sa wang wen wen ki ng tradisyonal na medisina. Maaaring isipin mong nagbibiruan lang ako sa sinasabi ko. Sinasabi ko pa rin ang parehong bagay. Hanggang may kahit kaunting pag-asa ang anak na babae. Hindi ba't dapat tayong mga magulang ay gumawa ng 100% na pagsisikap? Sige na. Sumunod ka sa akin. Ito ay isang malamig na pulso ng yin. Dinger. Dumating na ang doktor. Hayaan mo siyang tingnan ang bata. Anong sakit ni A ay? Wang, malubhang malamig na pulso. Isang bihirang sakit ng malamig na pulso sa medisina. Minsan lang ito lumitaw sa loob ng ilang daang taon, at napakakomplikado ng mga kaso. Ngunit, maaari kong gamutin ito. Maaari kong gamutin, ngunit, kailangan ng mga 2 o 3 araw. Dr. Bao, hindi ba? Basta kayang gamutin ni Dr. Bao ang sakit ng anak ko. Kahit gaano pa ito kamahal, handa akong bayaran. Sabihin niyo lang. Gagawa ako ng paraan. Dr. Bao, please, tulungan niyo po ang anak ko. Sige, huwag kayong mag-alala. Gagawin ko ang acupuncture sa bata. Huwag niyo akong istorbohin. Kung may kailangan kayo, tatawagan ko kayo. CJ. Dr. Wang. Kumusta na ang anak ko? Kumusta na ang anak ko? Ano na ang kalagayan niya? Nakakontrol na lahat.
At ang maliit na sakit, uminom lang ng gamot ng 2-3 araw para makontrol. Ilipat ang bata sa lugar na may sikat ng araw. Maiiwasan ang lamig na pumasok sa katawan. Salamat, AI. Sa iyong pagod, walang anuman. Ngayon, isusulat ko sa inyo ang reseta. CJ. Ayan, Ginoong Zeng, dalhin mo ang reseta na ito sa isang tradisyonal na Chino para ipagawa. Inumin ito ng 2 beses sa isang araw. Katapos ng 3 araw, gagaling ka na. Dr. Bao, maraming salamat po. Hindi ko malilimutan ang inyong kabutihan sa aking buhay. Bakit hindi mo pa agad ibinabayad ang bayad sa doktor? Huwag magmadali, dalhin muna ang bata para magpa-check up. Kapag okay na, saka mo ibigay sa akin. Asawa, malaking pagbuti ng katawan ng anak natin. Sabi ng mga doktor na nag-alaga sa anak natin dati. Kumuha tayo ng manggagamot na may kakayahan. Napakabuti. Ginoong Bao, naipasa ko na ang 30 milyong piraso ng tissue. Yung dagdag na 10 milyong ay tanda ng aking kaunting pasasalamat. Tong top of the line na Porsche ay kakabili ko lang. Na nagkakahalaga ng 9 milyong. Mukhang wala ka ring sasakyan. Kaya't pakisuyo, tanggapin mo na ito. Ginoong Zeng, nakakahiya naman ito. Nabayaran na ang bayad sa konsultasyon, ayos na lang. Tanggapin mo na lang. Sige, salamat, Ginoong Zeng. Ang balance ng iyong bank account na nagtatapos sa 2,086 ay 30,13,217.35. Ang dami ng pera. Ngayon, milyonaryo na ako. Bibili muna ako ng suite para sa reunion ng mga kaklase. Grabe. Porsche 718. Sino itong sikat na dumating? Si Bao Xiaofei. Sabi nila, ito ang girlfriend ni Bao Xiaofei. Ang ganda niya. Matagal na tayong di nagkita, class president. Pasensya na. Na-late kami. May pwesto pa ba sa loob? Buong Hyphen Grand Hotel ay nabook na. May pwesto bang wala kayo? Ito na sigurado ang girlfriend mo, di ba? Sige, pasok na kayo. Hi, Xiaoye, ang tagal na nating hindi nagkita. Ang tagal na. Minsan lang tayo magkakasama, Narinig mo na ba? Si Bao Xiaofei ay may dalang kasintahan ngayon. Ayos lang yan. Mas maganda ang babaeng ito kumpara sa ex mo na si Jik Xiaoye. Narinig ko na si Jik Xiaoye ay tatanggapin ang proposal ni Go Xiao ngayon. Maging mainat ka mamaya. Wow, ang gwapo ni Go Xiao. Ang ganda naman niya. Pakakasalan mo ba si Xiaoye? Pakasalan niya, pakasalan niya, pakasalan niya, pakasalan niya, pakasalan niya. Oh. Ito ang alarm ng Porsche. Porsche. Siguro regalo ni Go Xiao kay Jik Xiaoye, Ang bait ni Go Xiao. Swerte talaga si Jik Xiaoye. Binilhan ko si Xiaoye ng Audi E6. Yung nasa labas, hindi akin yan. Hindi ko alam kung sino ang nagparada ng sasakyan sa pintuan. Paminsan-minsan, nag-a-alarm yan. Pasensya na. Sasakyan ko yan, pero alam ko namang hindi yan nakaharang. Paano magiging yo yan? Kung totoo man na yo yan, agad akong luluhod at tatawagin kang lolo. Paka-absurd naman na ibalik yan sa'yo. Tara, tingnan natin. Hu Xiaofei, sinasabi mong nag-upa ka lang ng girlfriend, okay na sana. Pero nag-upa ka pa ng high-end na Porsche para magpasikat. Ganun ba kayaman si Go Xiao? Bumili pa siya ng Audi. Hindi ka naman pwedeng makabili ng Porsche, nagde-deliver ka lang ng pagkain. Sinasabi mong ikaw yon. Saan ang ebidensya? Huwag mong sabihin ikaw yon tapos mapahiya ka lang. Ang kontrata ko. Anong kontrata? Kontrata ba ng renta ng sasakyan? Hahaha. Mukhang totoo nga na ito ang Porsche niya, Kuya Go. Paano ito magiging akin? Nandito ang ebidensya. Tuparin ang pangako. Lumuhod ka at tawagin akong lolo. Nagbibiro lang. Walang bisa, walang bisa. Bao Xiaofei, alam kong hindi ka masaya pagkatapos kitang iwan. Lalo na nung nakita mo. Ang isang tulad ni Go Xiao na napakagaling na tao na naghahangad sa akin. Naiinggit ka, hindi mo matanggap na maganda ang buhay ko. Kaya ginamit mo ang hindi magandang paraan. Para makuha ang Porsche na ito, nangangarap kang mapantayan si Go Xiao. Nakangiti ka ba?
Ako na nagmamaneho ng Porsche. Naiinggit ba ako sa isang nagmamaneho ng Audi? Ikaw ang dating nobya ni Xiao Fei. May problema ba ang mga mata mo o ang utak mo? Sa katayuan at lakas ni Xiao Fei, hindi siya dapat nagmamalasakit sa'yo. Ikaw, si Bao Xiao Fei, isang mabahong nagdadala ng pagkain. Kahit na nagkaroon ka ng swerte at yumaman. Sa kalooban mo, isa ka pa ring mahirap na tao. Ang pamilya Gu sa likod ni Gu Xiao. Sila ang dapat mong pinalain sa buong buhay mo. Ano bang halaga ng pamilya Gu? Hindi man lang sila karapat dapat na magdala ng sapatos ni Ginoong Bao. Magandang araw, Ginoong Zeng. Tatay ko si Gu Dehui. Noong nakaraang taon sa taunang pagpupulong ng kumpanya, nagtoes pa kami ng tatay ko para sa'yo. Umalis ka. Umalis ka. Sa wakas, natagpuan ka na ni Ginoong Bao. May matagal na kaibigan akong nangangailangan ng iyong tulong. Ginoong Zeng, may konting bagay akong kailangang ayusin ngayon. Sandali lang. Ginogo, dapat na nating tuparin ang pangako sa isa't isa, di ba? Agad na tuparin ang kasunduan kay Ginoo Bao. Kung hindi, agad na tatanggalin ang iyong ama sa posisyon. Hala. Ito na ang sinasabi mong bagay na dapat kong tinalain, di ba? Ginoo Wang, si Woman Yin ng Wu Group ay may malubhang sakit. Nalaman niyang naagapan mo ang aking anak na babae. Handa siyang magbigay ng 100 milyong pondo. Nais kong imbitahan ka rito. Mali, lahat ay mali. Xiao Fei. Sobrang nagsisisi ako. Jim. Ginoong Hugh, ito si Ginoong Bao. Sige, kayo na muna ang lumabas. Magandang araw, Ginoong Wu. Ako si Bao Xiao Fei. Magandang araw, Wu Maiyin, maupo ka. Ginoong Bao, narinig ko kay Ginoong Zeng na naagapan mo ang sakit ng anak niyang babae. Isang bihirang sakit sa medisina na tinatawag na hanmai. Hindi naman ito gaanong mahirap gamutin. Hindi alam ni Ginoong Bao kung magagawa mong tumingin sa akin. Kaya ko. Yun na. Kumusta, Ginoong Mao? Kaya ko bang gamutin ang sakit ko? Magkano kaya ang dapat kong bayaran? Ganito kalala ang sakit na ito. 10 o 9 na milyon ba ang sobrang maliit na tingin kay Woman Yin? Ano na ang nangyari kay Ginoong Bao? Ginoong Wu, ang mga selula ng kanser mo ay kumalat na sa buong katawan. Sinabi ba sa'yo ng doktor na wala ng pag-asa? Pinayuhan ka bang itigil ang paggamot? Lanan. Ayon sa pagsusuri ng doktor, hindi lalampas sa 3 buwan. Ngunit maaari kong gamutin ito sa loob ng 3 araw. Ay naku, Dr. Bao, huwag na tayong magbiro. Usap tayo ng seryoso. Maaari itong gamutin sa loob ng 3 araw. Pero medyo komplikado. Ginoong Bao, narinig ko kay Ginoong Zeng na pinagaling mo ang kanyang anak na babae. Binigyan kanya ng 30 milyong, kaya't bibigyan kita ng 10 beses nito. Ano sa tingin mo, 10 beses? Di 300 milyong. Ayos na ayos. Sige, hindi na ako magdadalawang isip. Kaya't bukas, magsisimula na tayo sa acupuncture. Ayos lang, mabuti. Mas mabilis, mas maganda. Sige, aalis na ako, kita tayo bukas. CJ. Jane. Uwi na tayo, ha? Sige. Oh. Nagising ka na, tama, inumin mo na ito, Pak. Ginoo, ngayon pakiramdam ko puno ng lakas ang buong katawan ko.
Ah ah, binabati kita. Napakamatagumpay ng acupuncture. Basta't uminom ng gamot araw-araw sa tamang oras. Pagkatapos uminom ng 2 o 3 araw, gagaling ka na. Ginoong Bao, inutusan ko na ang accounting. Nagsimula na ang accounting na ayusin ito. Sa loob ng 1 o 2 araw, makakatanggap ka ng mensahe. Sige, pasensya na sa abala, Ginoong Wu. Ngayon, masasabi ko na rin na isa na akong bilyonaryo. Pero sino ba ang magrereklamo kung maraming pera? Kailangan pa ring magpatuloy sa pangangalap ng basura. Mag-recycle ng isang plastic na bote, 5 yuan ang insentibo. Mag-recycle ng isang botelya ng gamot, 5 yuan ang insentibo. Mag-recycle ng isang lumang kahon ng papel, 0 yuan ang insentibo. Grabe, ito ay Porsche. Sa gitna ng aming komunidad, talagang hindi ka pani-paniwala. Kanino kaya ang sasakyan na ito? Magbigay daan kayo. Paalisin nyo, ito ang bagong bili kong sasakyan. Tulungan nyo akong kumuha ng litrato para maitala ito. Hindi ito sasakyan nyo. Ito ay sasakyan ng tiyuhin na yon. Kakaakita ko lang. Paano mangyayari yon? Ito ay Porsche. Isang nangangalakal ng basura, makakabili ba siya ng sasakyan? Tama, tama. Kung ito ay kanya, yung buong komunidad ay akin pa rin. Anong nangyari? Bata, ito ba ang sasakyan mo? Akin yan. Hahaha, ay naku. Paano mangyayari yon? May problema ba? Bata, may problema ba ang isip mo? Nagkaroon na ng mga ilusyon. Anong panaginip ang napanaginipan mo? Hahaha. Ang batang ito ay may potensyal. Anong nangyari? Sino ang nagbago ng aking sasakyan? Oh, nakatigil ako sa parking space ng iba. Ay, Kuya Guardia. Kanino ba itong parking space na ito? Mukhang kay Sun Fu ito. Lene, yun na si Sun Fu. Sikat na buli sa ating komunidad. Dati siyang nagpapautang ng mataas na interes. Mukha siyang masama. Sa isang tingin, alam mong hindi siya mabuti. Pare, itong sirang sasakyan ay iyo ba? Hahaya kang tumigil dito sa parking ko. Ngayon, sinira ko ang sasakyan mo. Kung sakaling mangyari ulit, sasama na kita. Sige, kung inaamin mong ikaw ang nagdulot ng sira sa kotse ko. Binili ko ang kotse ko ng 5,000,000. Magbayad ka na, putang ina mo. Bakit ang luma mong sasakyan ay nagkakahalaga ng ganito? Akala mo madali lang akong lokohin. Gusto mong magloko, sige, umalis ka na. Siya ay isang tunay na magaling na martial artist. Palaging nasa daan. Sira ulo ka. Mangahas ka pang sumuntok sa akin. Tapos ka na. Ikaw. Sasabihin ko sa'yo, ito ay lehitimong depensa. Sinira mo ang aking sasakyan. 9,000,000 kapag pinagsama ang 2 paratang na ito. Magiging sa loob ka ng bilangguan sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Huwag akong ipasok sa bilangguan, magbabayad ako. May 3 bahay ako sa aking komunidad, lahat ng ito ay ibabayad ko sa'yo. Gusto niya ako, gusto ko siya. Sabihin ko sa'yo, maghanda ka na ngayon. Hahanapin kita para dito. Ding, isang sasakyan na ibabalik para sa scrap. Gantimpala ng 1,000,000 yuan. May bonus pang isang bagong sasakyan. Maaari mo bang kunin agad? May bonus pang bagong sasakyan, kunin mo agad. Ang sistemang ito talaga ang bait. Sapat na ang perang ibinigay para makabili ng Lamborghini. May kasamang yen pang pang-araw-araw na biyahe. Susunod, magpunta tayo sa Wanda Plaza.
Saan maraming tao? Doon din maraming basura. Ipagpatuloy ang pangongolekta ng basura. Guradong may mas maraming gantimpala. Nakuha ang isang plastic na bote. Gantimpalang pera, 5 yuan. Yo! Nakuha ang isang lumang baterya, gantimpala, 1 yuan. Yo! Nakuha ang isang gamot na lalagyan, gantimpala, 5 yuan. Kasabay nito, gantimpala rin ang storage space. Kailangan mo bang mag-activate ng storage space? At mayroon pang magandang bagay na ito. Buksan mo na. Ding! Humihilig na buksan. Kailangan lang ng digital interface para kontrolin. Sobrang kahanga-hanga naman ito. Kikita tayo. Mas mabuti pang magpursige para kumita. Ay, swerte naman. Uy, hindi na lang tayo magpunta sa iba. Kuya, ilang minuto lang. Pagkatapos kong kunin, alis na ako. Sabi nila bawal mangolekta. Kung bawal, magmadali na lang umalis. Uy, Zhang. Ay, walang problema, hayaan mo na siyang kunin. Hello, ako si Lin Xiao, taga-benta dito. Ikaw ba ay nangongolekta ng basura? Saktong-sakto, mayroon pang ilan sa kumpanya namin. Kailangan mo ba? Talaga? Ayos lang iyon. Pero sandali lang ha. Yan ah. Ding, recyclable na karton, maganda. Timpalang cash na 2,000 yuan. Mag-recycle ng 3 plastic na boat. Gantimpala ng 30 yuan na cash. Sige, nakakainis na. Walang problema, sumama ka na lang sa akin. Hoy, anong problema mo? Pwede mo bang hawakan ang sofa na ito? Kung masira mo, kaya mo bang magbayad? Mga gwardiya, kayong mga nagbabantay. Mukha na kayong may mata sa likod ng ulo. Pinasok nyo na kahit anong hayop o aso. Tandaan niyo, ang mga bahay na ito ay mga mamahaling villa. Para ito sa mga mayayaman na may kalidad ng buhay. Yung mga tulad nitong nag-ipon ng basura. Paano niyo siya mailalagay dito? Ako ang nagdala sa kanya dito. Pakita mo sa akin siya. Huwag mo nang hawakan ang model na ito. Yung isang model na ito ay nagkakahalaga ng higit sa 10,000 yuan. Hindi nyo man lang mapagbibili ang dalawa sa inyo para mabili ito. Hindi lang ako makabili ng sandbox. Kaya ko ring bilhin ang iyong mansyon. Sino bang pinapakita mo ng paghamak? Anong tinitingnan mo? Ikaw, umalis ka na. Sino ang sinisiraan mo? Hindi ka marunong makipag-usap, no? Gusto mo bang magulo pa? Tawagin nyo ang manager dito. Sino ang nagiging gulo? Ito ang aming manager, Wang. Asawa siya ng nagbebenta. Gino, nakikita kong may katamtamang fatty liver ka. Kakatapos mo lang ng stent surgery. Mas mabuti pang huwag kang magalit. Kapatid, magkaibigan tayo, pumasok ka na lang. Asawa, kailangan mong ipaglaban ako. Itong mahirap na tao, agad siyang palayasin. Bakit kailangan pang umakyat at umupo doon? Kapatid, ano po ang apelyido ninyo? Sa tingin ko, lahat ng ito ay isang pagkakamali lang. Pasensya na, apelyido ko po ay Bao. Kakababa ko lang dito. Sa tingin ko, isang malaking pagkakamali lang ito. Pakiusap, pumasok tayo sa loob para mag-usap ng mas detalyado. Ginoo Bao, lahat ng sinabi ninyo kanina sa akin ay pareho sa sinabi sa akin ng doktor ilang araw na ang nakalipas. Halos walang pagkakaiba sa salita. Gusto kong malaman kung paano ninyo nalaman ang sinabi ng doktor. Magaling ako sa medisina, kaya gagawa ako ng reseta para sa'yo. Siguradong gagaling ka sa loob ng 3 hanggang 5 araw. Ibabalik ko sa iyo ang isang malusog na buhay. Pero itong reseta ko, medyo mahal. Ginoo Bao, basta makakita ng epekto sa loob ng 3 hanggang 5 araw. Kahit gaano pa kamahal, tatanggapin ko. Bukod pa dyan, may regalo pa ako. Isang unit ng apartment mo. Ginoong Bao, hindi ko maitatago, ang bagay na ito ay napakahalaga. Basta't handa kang iligtas ako, ibibigay ko na ang bagay na ito kay Ginoong Bao. Sige, isusulat ko na ang reseta ngayon.
Sundin mo lang ang nasa itaas para magluto ng gamot. Sige, salamat. Nakasulat dito, ang Shelzy ay bumabangga sa matitigas na bagay. Mas matigas. Kapag tumama sa itlog, mababasag ito. Totoo ba? Alam ko na ito ay panloloko. Napakakahanga-hanga. Na-detect ang host na nakakuha ng napakabihirang kayamanan. Gantimpala ng 1,000,000 piso. Kasabay nito, na-trigger ang gantimpala ng isang resurrection pill. Hello, ikaw ba si Ginoong Bao? Ako ang kanyang asawa. Ngayon, si Lao Wang ay naaksidente habang kumukuha ng gamot. Maaari mo bang tingnan ito? Kakaalis lang niya at nagkaproblema na. Sige, pupunta na ako ngayon. Mukhang hindi na siya mabubuhay. Ay, ihanda na ang mga kailangan. Wala na tayong magagawa sa kalagayan ng pasyenteng ito. Maaari ko siyang iligtas. Sinasabi kong maaari ko siyang iligtas. Ang nangyari ngayon ay kasalanan ko. Pakiusap, tulungan mo si Lolo Wang. Tulungan ka niya. Sino ka naman? Mahina na ang tanda ng kanyang buhay. Pwede nang sabihin na galing ka sa wala. Sino ka ba? May nakilala na ako kay Lolo Wang. Kaya lang ngayon lang namin nalaman na may problema siya. Dumating pa para tumulong. Isang nakilala lang. Malis ka na lang dyan sa malamig na lugar mo. Makakatulong ba siya sa akin? Kung ililigtas mo, makakapagligtas ka ba? May kailangan ka ba? Magsimula na kayong umalis. Kailangan ko nang magligtas ng tao. Sa ganitong maikling panahon, baka hindi mo siya naagapan. May mga senyales na ng buhay siya. Paano mangyayari iyon? Ito ay talagang isang milagro. Lumabas na kayo muna. Hintayin niyo siyang magising ng tuluyan. Saka ko kayo ililigtas. Dr. Bao, talagang maraming salamat sa iyo sa pagkakataong ito. Kung wala ka, sigurado akong patay na ako ngayon. Walang anuman, maliit na tulong lang. 500 milyon, Dr. Bao, okay lang ba sa iyo? Dagdag pa ang dati sa apartment ng waiting community. Pagbukas ko ng bibig, bilyon na agad. Tunay ngang mayaman ka talaga. Ginoong Wang, hindi na ako tatanggi. Magpahinga ka ng maayos. Aalis na ako. Ingat ka sa pag-uwi. Ang bank card mo na may huling numero 2,086. May halagang 150 milyon, 10 milyon, 1 bilyon, 10 bilyon. Ngayon, isa na rin akong milyonaryo. Tumigil ka, anong ginagawa mo? Magsalansal ng basura sa ibang lugar. Hindi ako nag-ipon ng basura. Ako ang may-ari dito. Bago lang akong bumili ng bahay. Ang pangalan ko ay Bao Xiaofei. Maaari mong tingnan ang bahay. Yung isang unit sa Hueting ay 8 milyong yuan. Mukhang nagkamali ka ng lugar, nag-ipon ka ng basura. Kung hindi ka naniniwala, ayos lang. Lene, huwag kang makipagmataas. Magsitigil ka na, kung hindi, tatawag ako ng tao. Ang mga may-ari sa aming komunidad ay mga kilalang tao. Paano mo maaring basta-basta pumasok? Ano bang nangyayari, Ginoong Zhang? Sinasabi ng batang ito na siya ay may-ari. Sa tingin ko, nandito lang siya para manggulo. May dala pa siyang mga kalat. Nakakaapekto ito sa imahe ng aming komunidad. Ginoo, maaari bang itanong kung ikaw si Bao Xiaofei? Ay, Ginoo Bao. Bagong salta siya, hindi pa niya alam. Huwag mo na siyang sisihin. Manager, talaga namang ikaw ang may-ari. Ginoo Bao, yung bahay na ito ay kamakailan lang ibinigay ni Ginoo Wang. Kompleto ang mga papeles. Huwag nang mag-atubiling humingi ng paumanhin kay Ginoo Bao. Paumanhin, paumanhin. Ginoo Bao, hindi ko nakita ang iyong halaga. Ayos lang, walang anuman. Nandito ako para tumingin ng bahay. Maaari na ba akong pumasok ngayon? Ginoong Bao, pakiusap, pumasok kayo. Sasamahan ko kayo. Xiao Zhang, anong nangyayari sa inyo? Bakit kahit sino ay pinapayagang pumasok? Kung ang mga nagtitipon ng basura ay nakatira dito, bababa ang antas ng komunidad na ito. Yan, ye. Li, ito ang aming bagong may-ari, Ginoong Bao. Yung bagong may-ari, parang naglalakad na basurero.
Yung taong mayabang at may paghamak sa iba. Hey, Xiao Zhang, hindi mo kami mga may-ari pinapahalagahan. Bakit ganitong klase ng basurero ang pinapapasok mo? Baka bumagsak ang presyo ng mga bahay dito. Auntie, wala kang pakialam kung anong gusali ako nakatira. Ay nako, ikaw na naglalakad na basurero, ang yabang mo. Dito sa aming gusali, o may-ari o propesor ang nakatira. O kaya'y propesor. Tulad mo. Ginoo, siya talaga ang may-ari dito. Sige na, sige na. Wow. Ito ang lugar ng mga mayayaman. Sobrang marangya naman. Ay naku. Ngayon ay magpahinga. Bukas, tingnan natin ang baryo sa lungsod. Dapat marami ang basura dyan. May gantimpala na 5 yuan para sa bawat plastik na bote na makukuha. May gantimpala na 5 yuan para sa bawat kahon ng sigarilyo na makukuha. May gantimpala na 10 yuan para sa bawat tumpok ng basura na papel na makukuha. May gantimpala na 30 yuan para sa bawat sirang cellphone na makukuha. Ang galing mo na naman ngayon. Sabihin mo. Sino bang nag-utos sa'yo na mangolekta ng basura dito? Nagbayad ka na ba ng protection fee? Narinig mo ba? Tinanong kita. Nagbayad na ba kayo ng protection fee? Nagmumulat ka ng basura dito sa amin. Sino ang nakakaalam na teritoryo nyo ito? Ngayon alam nyo na, umalis na kayo. Sila ang tinamaan sa pinakamahirap na bahagi. Kuya, nagkamali kami. Hindi kami dapat ng loko sa inyo. Sige na, dahil nagmamakaawa kayo. Sa pagkakataong ito, patatawarin ko kayo. Maaari kayong makaiwas sa kamatayan, pero hindi sa parusa. Kayo dalawa, kunin nyo ang mga kahon ng sigarilyo at mga plastik na bote. Ibalik nyo lahat. Bakit hindi pa kayo umaalis? Ay naku. Kuya, makakaalis na ba kami? Sige, tandaan nyo ito. Huwag kayong mangbuli ng basta-basta, ha? Sige na. Sa araw na ito, may 100,000, talagang magandang trabaho. Nakatanggap ng 100,000 na gantimpala para sa mga piraso ng yen. Karagdagang gantimpala, kasanayan sa pag-aayos ng mga antigong bagay. Sa wakas, may bagong kasanayan na. Pag-aayos ng antigong bagay. Pero saan ako hahanap ng trabaho? Ang pirasong ito, hindi naman makakain. Kahapon, kumuha si Boss Wang ng antigong florera. Pero nabasag ito at nagbayad siya ng ilang libo, ay naku. Ito na ang pagkakataon na may kasama kapag gusto mong matulog. Tara, tingnan natin. Salamat sa'yo. Sayang, sobrang basag, hindi na maayos. Muli na namang ilang milyon yan. Dito ka na lang mangolekta ng basura. Wala akong basura dito para sa'yo. Boss, kaya kong ayusin to. Kung kaya mong ayusin, alam mo ba kung ano to? Malis ka na, huwag mong hadlangan ang negosyo ko. Ito ay isang Ming Dynasty na Qinghua na vase. Ito ay porcelain mula sa Imperial Kiln. Ang katawan at glaze ay kasing nipis ng papel. Kahit ang mga restore ay natatakot na ayusin to. Ikaw na nangangalap ng basura. Sira na ang boss, mas mabuting ibigay mo sa akin. Baka sakaling maayos ko. Sige, subukan mo. Kung maayos mo, bibigyan kita ng 1,000,000. Ayos na rin ang 1,000,000. Makakapagpahinga ako ng ilang araw. Sige, pasok tayo at ayusin ito. Kumuha ka ng kaunting harina at gulay, okay? Nagsimula na ang mga hakbang sa pag-aayos ng porselana. Sikreto, o naintindihan ko na. Kahit na hindi mahanap ni Lawang ang tao para ayusin, hindi naman kailangan kumuha ng batang ito, di ba?
Gamit pa lang ay harina at suka, o. Hindi ko alam na pwede palang ayusin ang butil na ganito. Lene, sino ba ang pinapaniwalaan mo? Tignan mo, matagal ka nang nandyan, walang dala palabas. Hindi ito laro, ha? Boss, naayos na. Nagawa na. Ay naku, Lolo Wang. Akala ba ng batang ito na basta pagsamahin lang ang mga bagay ay naayos na? Hindi ba ako tanga? Lolo Wang, kailan ka naging ganito kadaling maniwala sa iba? Hahaha. Naisip ko rin na subukan kahit di sigurado baka sakaling gumana. Umalis ka na. Hindi pa tapos, Lawang, pabilisin mo siyang paalisin. Huwag mong hayaan na makaapekto sa negosyo mo. Oh. Paano mo nagawa yon? Sa tingin nyo, nanlilinlang pa rin ako. Hindi ko akalain na talagang kaya mong ayusin. Sa susunod, ikaw na ang lalapitan ko para sa mga sirang antigong bagay. Boss Wang, nandito ako ngayon. Namang gusto kong ipakita sa'yo. Kung totoo ba ang painting na ito. Halika. Kapatid, mabuti ka rin. Itong larawan ay nakuha ko mula sa iba sa halagang 1.8 milyon. Sa paunang pagsusuri, ito ay isang sining mula sa panahon ng Southern Song. Ang estilo ay dapat na estilo ni Li Song. Kailangan pang suriin ng mas mabuti. Kung ganoon, totoo nga yan, hahaha. Fake? Si Li Song ay isang pintor mula sa panahon ng Southern Song. Ayon sa kasalukuyang oras, dapat itong larawan ay ginawa niya sa edad na 70. Ngunit siya ay may malubhang sakit sa katandaan. Paano siya makakagawa ng isang obra maestra? Tama nga. Uy, anong tawag sa'yo? Tawagin mo akong Xiao Hui. Hindi ko narinig ang pangalang iyon. Nakakatakot ang mga kabataan. 1 milyong pumasok. Totoo ngang kumikita ang skills na to. Sunglasses. Ang init ng araw, suot mo pa ang sunglasses. Mag-recycle ng isang pairs ng sunglasses. May premium cash na 1,000,000 yuan. May dagdag pang premyo na Ray Vision. Ngayon ay isang magandang araw para sa akin. 2 pagkakataon sa isang araw. Sa huli, ano ba naman? Tapos na rin. Bato ng sugal ah. Saktong-sakto, pupunta ako sa lugar ng sugal para subukan ang swerte. Uy, Liu Sheng. May mata ka, ito ay magandang material. Pagkahiwa, siguradong may berde, linan. Boss, magkano ang mga batong iyon? Iyan ay mga tira ng ibang tao. 5,000 yuan, piliin mo lang. Pagkahiwa, kung may berde, swerte ka na. Kaya 5,000, talagang malaki ang kita ko. Boss, ito ang gusto ko. Ang mga mahihirap ay talagang nababagay lang sa mga basurang bato na hindi gusto ng iba. Ayaw ko pa nga itong gamitin bilang pangangat. Bata, huwag ka nang maglaro ng bato habang nag-ipon ng basura. Kailangan mong mangolekta ng basura ng 1 taon para sa batong ito. Umalis ka na. Naghihintay pa kami sa bato ni Li Xiao. Huwag mo siyang pansinin. Boss Lee, unahin mo munang ihiwa ang napili ni Li Xiao. Hayaan niyong makita ng lahat. Walang laman sa loob. Buwisit na bata, anong sinasabi mo? Naku, talagang walang laman. Ay, kalma lang. Normal lang yan, Li Xiao. Siguradong may susunod. Sigurado ka na dito ka na. Ito na. Nakapag-isip na ang batang ito. Kung masira, wala kang babayaran. Walang problema, putulin mo. Taya ako na ang batong ito ay walang kahit anong berdeng marka. Kung may kahit kaunting berde, kakainin ko ang batong ito. Hahaha. Tama ka, sabi mo walang laman ang batong ito. Anong meron sa batong ito? Lanan. Master, medyo ibaling ka na ng kaunti.
Gumupit ng 2 sentimetro pa. Ito ay imperial na berde. Ang halaga nito ay hindi bababa sa 10 milyon. Hindi mo ba sinabi kanina na kapag lumabas ang berde, kakainin mo ang batong ito? Lene. Hahaha, o kapatid, hindi. Master, ibenta mo sa akin ang pirasong ito ng imperial na berde. Nagbid ako ng 15 milyong. Bid ako ng 18 milyong. 20 milyong. Pasensya na. Itong batong ito ay itinatago ko, hindi ko ibebenta. Ang host ay nag-recycle ng isang top level na sundalo ng berde. Gantimpala, 1 yuan. Kumita na ako ng ganitong kalaking pera ngayon. Kung hindi ko ito gagastusin, parang hindi ko pinahalagahan ang aking pagsisikap. Ano ang dapat kong gawin? Tingnan mo kung magkano na ang kinita ko ngayon. Pumunta ako, hindi ako nananaginip, di ba? Uy. Dapat sinabi niyo na kumikita ng ganito sa pangangalap ng basura. Araw-araw akong nangangalap. Bigyan ng sarili ng gantimpala. Bibili ako ng sasakyan bukas. Uy, hindi ba't si Baok Xiaofei yan? Ganyan ka lang pumunta sa apat na shop. Hindi ka ba pinigil ng security sa pinto? Akala ko pa naman na nag-apply ka bilang tagalinis ng sasakyan. Haha. Ito ba si Zanglin, ang kaibigan kong estudyante noong kolehiyo na materialistic? Anong pakialam mo sa akin? Bakit ka nandito? Hindi ka ba nagbabalak mangolekta ng basura? Sasagutin kita. Pupunta ako para bumili ng sasakyan. Ikaw lang ang bibili ng sasakyan. Tingnan mong mabuti, ito ay apat na shop. Hindi ito pamilihan ng mga second-hand na scooter. Sinasabi ko sa'yo. Ngayon, ang mga sasakyan dito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 3 o 400,000. Mayroon ka bang 10,000 piso? Ate Lynn, anong 10,000? Mukhang wala siyang kahit 1,000 sa kanya. Bakit pa tayo nakikipag-usap sa kanya? Palayasin na siya. Gusto kong makita. Anong palabas ang ginagawa niya? Huwag mong hawakan ang logo ng sasakyan. Huwag mong masugatan ang pintura ng sasakyan sa mga kalyo mo. Alam mo ba kung gaano ito kamahal? 200,000, kaya mo bang hawakan yan? Nandito ang sasakyan para makita ng mga tao, di ba? Paano ako bibili kung hindi ko ito titingnan? Tama na, umalis ka na. Magkano ang pinakamahal na sasakyan nyo? Mukhang nagka-short circuit ka sa utak, ha? Dapat mong itanong kung alin ang pinakamurang na sasakyan. Lene, nakalimutan mo na kahit ang pinakamurang na sasakyan, hindi mo pa mabili. Lene, yung mga tao dito. Palagi kayong ganito, mapagmataas sa iba, no? Hoy, ano nang sinasabi mo, ikaw? Hindi ako nandito para makipag-away sa inyo. Tawagin nyo ang manager nyo. Gusto mo pa bang makipagkita sa manager? Hindi ka man lang tumingin sa salamin. Manager. Sino ang nagkakalat dito? Si Manager Wang Xiaofei palaging nagkakalat dito. Umalis ka na nga dyan. Kaya mo bang harapin ang mga mahalagang bisita dito? Bibili ako ng pinakamahal ninyong papel. Pinakamahal na sasakyan dito ay 50 milyon. Ang laki ng yabang mo. Kung meron kang ganoong kalaking pera, susunduin kita at magpapakumbaba ako. Kung wala ka, pampalakas ng loob lang. Sabihin mong wala kang silbi. Paano naman yun? Ay. Matagumpay ang bayad. Paano mangyayari yun? Ikaw, isang nagtitipon ng basura, saan ka kumuha ng ganitong pera? Dapat nang tuparin ng manager ang pangako. Ginoong Bao, malaking tao ka. Huwag mo nang makipag-away sa akin. Manager, bakit ka pa humihingi ng tawad sa kanya? Sobrang yaman niya. Paano naman pwedeng may pera lang siya, walang kapangyarihan? Nasira na ako dahil sa'yo. Manager, kung wala akong ganoong kalaking pera, siguro hindi ka magpapakita ng ganyan sa akin. Ginoo Bao, alam ko na ang mali ko. Sa susunod, hindi na ako magpapabaya at magpapakita ng pagmamaliit sa tao. Patawarin mo na ako. Gaano kabilis ko maibibili ang sasakyan na ito? 3 araw. Sa loob ng 3 araw, personal kong dadalhin sa'yo.
Sino ito? Hello, ito ba si Bao Xiufei? Ah, hindi. Sino ka? Narinig ko kay Wang Zu na inayos mo ang kanyang kingsi. Gusto ko sanang humingi ng tulong sa iyo para ayusin ang isang bagay. Maaari nating pag-usapan ang presyo. Sige, ipadala mo sa akin ang address. Pupunta na ako ngayon. Sabi ni Wang Zong na maaari mo, kaya nagtitiwala ako sa iyo. Kailangan mong ayusin ito ng maayos. Guro, isa siyang batang mas bata pa sa akin. Galing sa basurahan. Ano bang alam niya? Kaya ba niyang ayusin ito? Kailangan ng ilang oras. Nagbubulaan, sabi ng guro ko, kailangan ng hindi bababa sa 3 buwan. Kailangan pang gumamit ng espesyal na kagamitan ng museo. Ikaw lang. Lanan. Gamitin ang amber glue. Malakas ang pagkakadikit nito. Pero sa paglipas ng panahon, nag-iba ng kulay. Hindi ka ba nagbibiruan? Hiling, tingin ko ang unang hakbang ay ibalik sa dati. Oh. Ito. Walang bakas na pagsasanay. Paano mo ito nagawa? Ang ganitong teknik. Kailangang may napakahusay na kaalaman sa jade. Sa kaunting pagkakamali, masisira ang mga piraso. Wala akong ganap na tiwala. Maghintay ka ng 3 oras. Tapos na ito. Ganyan ka lang kabumangera. Kahit gaano pa kataas ang iyong teknik. Sinong nagsabing hindi pwedeng aksidente lang ito, kayong dalawa? Maghintay muna tayo ng pasensya. Malalaman din natin sa sandaling ito. Ito. Paano nangyari ito? Bakit parang walang bakas man lang? Ang jade ay may espiritu. Ang punit ay nasa lugar kung saan lumalaki. Basta't sundin mo lang ang pattern ng paglaki nito para maayos. Pagkatapos, punan mo lang ng amber glue. Ang galing. Enner. Bao, sabihin mo na, magkano ang kailangan? Hindi ko rin alam kung magkano ang dapat. Ikaw na ang bahala. Ibibigay ko sa iyo ang 100,000,000. Para ito sa pagbabalik ng mga alaala na aking pinapangarap sa loob ng maraming taon. Talagang mayaman at mapagbigay. Hindi ko alam kung kaninong guro nag-aral si Enye. Bao, wala akong guro. Kadalasan, nangangalap lang ako ng mga basura. Pero alam ko kung paano pagsamahin ang mga sirang bagay na magkakasama. Si Ginoong Bao ay may mga sirang jade sa Forbidden City sa susunod na buwan na kailangang ayusin. Gusto mo bang maging teknikal na tagapayo? Magandang sahod. Ay, pag-isipan ko pa. Plano ko pang mangolekta ng basura. Nan kung makakahanap ako ng mga kayamanan. Hi. Mag-recycle ng isang plastic na bote. Kumita ng 5 yuan na cash. Dahil ang bilang ng mga plastic na bote ng host ay umabot sa kinakailangang dami para sa pag-upgrade. Ang sistema ay nag-upgrade. Nasa proseso ng pag-upgrade. Tapos na ang pag-upgrade. Pwede palang upgrade ang sistemang ito. Anong silbi nito? Sa pag-upgrade ng sistema, lahat ng na-recycle ay magiging 10 beses ng orihinal na gantimpala. Gantimpala, 10 beses, di ba mas marami na yon? Kailangan kong subukan kung totoo nga ito. Kapag nakolekta mo ang isang plastic na bote, may 50 pesos na kita. Totoo ngang 10 beses na, kailangan kong magmadali at mangolekta pa ng marami. Anong nangyayari? Kamakailan lang ay nagkaroon ng paglabag sa impormasyon. Hoy, bata. Ikaw ba yung huling beses sa lugar ng sugal na nakakuha ng imperial na berde? Ah, anong nangyari? Gusto ko sanang humingi ng tulong.
Kakabili ko lang ng batong ito na may halagang 8 milyong na may berdeng bintana. Pero sa unang hiwa, puting bato ang lumabas. Ngayon, naguguluhan ako kung dapat bang hiwain pa ulit. Hey, Boss Zhou, Lenam. Hiwain mo na, baka may imperial na berde sa loob. Sino ang nakakaalam? Huwag mong putulin. Sa batong ito ay puti. Anong sinasabi mo? Ikaw ba yung batang tumawag kanina? Sino ka ba para magsabi ng ganito? Kahit sino pwedeng magbigay ng payo. Alam ba ni Boss Zhou kung magkano ang batong ito? 500,000 yuan, sapat na para makapangolekta ka ng basura buong buhay mo. Batang lalaki, malalim ang laro sa panginibang bato. Kung walang gagawin, huwag magsalita ng basta-basta. Ay, mag-ingat si Boss Zhou na ipapabayad ka ng 8 milyong yuan. Haha, sinasabi mong basura siya. Hindi siya basura. Tama, dagdag lang. Yung jade sa batong ito ay pinuno ng kulay na iniksyon. Ang normal na jade. Kapag hinawakan, may amoy ng lupa. Pero itong hawakan, may asim at mapait na lasa. Nonsense ka. Lahat ng ito ay galing sa lumang pabrika. Paano ito magiging peking produkto? May mga peking produkto rin sa lumang pabrika. Tingnan ninyo. Itong butas ng karayom. Dito ipinapasok ang pangkulay. Kung mayroon kayong ultraviolet na ilaw, makikita niyo ang fluorescence. 8 milyon, 8 milyon. Napaloko ako. Aba, pwede palang pekin ang orihinal na bato. Bata, hindi ka naman master. Tulungan mo akong tingnan itong mga raw stones na ito. Alin dito ang makakapagbalik sa akin ng puhunan? Bibigyan kita ng 500,000 na bayad sa konsultasyon. Boss Zhou, tumahimik ka. Kung hindi dahil sa iyo na pinilit akong bilhin itong raw stone na ito, hindi sana ako naloko. Ito na lang. 500,000 ang bid, hatiin mo sa akin ang 30%. Hey, Boss Zhou, huwag kang makinig sa batang ito. Pangkaraniwang materyales lang yan. Sa halagang ito. Uy, ang unang hiwa ang pula. May pag-asa, haha. Huwag mag-alala, Master. Gupitin pa ng 2 sentimetro pa. Aha. Haha, gupitin ang dugo na jade. Ito ay napakahalaga. Ganito ang kalidad nito. Ang pinakamababang halaga ay 25 milyon. Ay naku, guro. Ikaw ang aking tagapagligtas. Ay naku. Walang anuman, ibigay mo na lang sa akin ang 3%. Sapat na ang natitira para makabawi ka. Ayos. Samantalahin ang pag-upgrade ng sistema at magmadali sa pag-check ng makina. Madilim na. Punta tayo sa night market. Kung alam ko, sana ay dumating na ako ng mas maaga. Ang dami ng basura, siguradong kikita tayo dito. Maghanap muna tayo ng basurahan. Bata pa lang ay nag-ipon na ng basura. Baka naman tanga lang ito. Nga, hindi ko alam kung anong iniisip. Ano bang alam nyo? Ang kinukuha ko ay pera. Sige, alis na ako. Pang-5 na ang halaga nitong isang larawan na ito. Ganon ang karami kaya ang kailangang night market niyan. Ang taas ng antas ng system upgrade. Buti na lang si Egg ay isang walang katapusang hukay. Kung hindi na talaga kakasya. Ipagpatuloy ang trabaho. Nakita na walang natanggap na upgrade ang host. Nagsimula na ang system upgrade. Kapag matagumpay ang upgrade, ibibigay ito ng 100 beses ng orihinal na gantimpala. Ang 100 beses ay sobrang lakas. Lumayo ka sa kanya. Baliw ka ba? Kumikita na ako ng mahigit 150,000 yuan ngayon. Nakafocus lang ako sa pag-ipon ng basura. Hindi na pwedeng isuot itong damit na ito. Sakto, bibili na lang ako ng bagong damit. Noong una, hindi ako makalapit sa ganitong lugar. Ngayon, kahit kailan, kaya ko nang bumili. Anong ginagawa mo? Umalis ka na, bilis. Hindi mo ba nakikita na ito ay tindahan ng mamahaling damit? Pumunta ako dito para bumili ng damit, yan. Ikaw, pumunta ka dito para bumili ng damit. Dapat ay pumunta ka sa second-hand market, hindi ba? Naiintindihan mo ba ito? Magsimula ka nang umalis, huwag akong istorbohin. Uy, ikaw na nangangalakal ng basura. Magsimula ka nang umalis, kung hindi tatawagin ko ang gwardiya. Magkano ang damit na ito? Limitadong edisyon, 120,000. Uy, nandito ka ba para sa aircon? Ayos na. Anong panaginip? Hindi ka iyak hanggat di mo nakikita ang kabaong. Sir, ako ang may kasalanan kanina. Ano pa ang kailangan nyo? Wala akong gana makipagtalo sa kanya. Ganito na lang. Tulungan mo akong magpadala ng 2 set ng suite sa waiting community. CJ.
Pag-recover ng isang tablet, gantimpala ay 200,000 cash. Dagdagang gantimpala para sa hacking skills. Hacker. Nakaredy na ang sasakyan ni Ginoong Jiang, pero ang iyong tablet. Ginoong Jiang, anong nangyari? Parang nasira ang tablet. Sabi nila may malaking meeting mamaya hapon. Ito ang female C. Ang ganda niya talaga. Pupunta ako para maging bayani at iligtas ang magandang babae. Nasa ibang sangay na ang mga tao sa teknikal na departamento. Kahit bumalik sila agad, abutin pa ng 1 oras. Pero malapit na magsimula ang pulong. Kaya ko to. Kaya mo ba? May mga napakahalagang dokumento dito, kaya mo ba? CJ. Ay. Guro, ito ang pinakabago na modelo ng business tablet. Hindi ito karaniwang telepono. Ikaw. Maliit na problema. Ayos na. Napakabuti. Tingnan niyo kung may nawawalang dokumento. Nandyan lahat. Salamat, magkano ito? Ihahatid ko sa'yo. Walang anuman. Magsimula na kayo. Salamat talaga sa'yo, Mayon. Sasamahan kita sa pagkain mamaya. Sige, magkita tayo mamaya. Magbigay tayo ng contact info, okay? Ginoo, may reservation ka ba? May reservation, ang silid ay nakapangalan kay Yonye. Jiang Ruotong, Ginoong Jiang. Totoo na may reservation si Ginoong Jiang sa atin ngayong gabi. Ngunit ikaw. Huwag pigilin siya. Mukhang nagdadala siya ng pagkain. Papasukin siya sa gilid. Sir, pakiusap, dumaan sa staff entrance. Ang pangunahing pintuan ay para sa mga kumakain lamang. Hindi ako nagdadala ng pagkain. Nandito ako para sa salu-salo. Alam mo bang napakataas ng average na gastos dito? Tulad ng sayo. Hoy. Boss Zhang, naharang ako sa pinto ng kwarto mo. Ayaw niyang pumasok ako. Sandali lang po, magpapadala ako ng tao para salubungin kayo. Secretary Xiaofi, talagang guest ni General Jiang itong tao na ito. Diba? Si General Jiang nasa Lang Yuje na, 3 beses na niyang tinanong, bakit hindi pa rin bumaba si Enre? Bao, samantalang dito ka nakikipagharang sa tao. Pasensya na po, Enre. Bao, at naantala kayo. Pakipasok, Ginoong Jiang. Inutusan akong dalhin ka diretsyo. Walang anuman, nagka-misunderstanding lang. Maupo ka. Anong nangyari kay Ginoong Zhang? Anong nangyari kay Ginoong Zhang? Nakahold ang proyekto ng kumpanya sa mga pambansang yaman. Nagmamadali ang supplier sa bayad. Ayaw namang mag-renew ng bangko. Kung magpapatuloy ito, malamang. Matatanggal na naman ang proyektong ito. Huwag na nating pag-usapan yan. Talagang salamat sa iyo ngayon. Kulang pa rin ang pondo natin. Kakaiba ang nararamdaman ko kanina tungkol sa kanya. Paano kaya? Walang masama kung ikukwento ko sa iyo. Ngayon, kulang pa rin kami ng 50 milyon. Naghahanap din ako ng investor. Yung 50 milyon, hindi ako ang may-ari. Sige, ako na lang ang gagampanan ang mabuting tao ngayon. Ganito na lang, mag-invest ako sa'yo. Ginoo Wang, si General Jiang ay nag-aalala tungkol dito. Huwag ka nang magpapasaway. Sinong nagsasaway? Sinasabi ko talaga. Ginoo Bao, totoo ang sinasabi mo. May kasunduan ba tungkol sa proyekto? Meron. Ito ang kasunduan sa proyekto. Hindi ito utang. Kung kumita, ibibigay ko sa iyo ang tamang bahagi ng dibidendo. Kung nalugi, ituturing kong utang ko ito sa iyo at gagawa ako ng sulat utang. Ayos, ibig sabihin ba nito na isa na akong boss? Siyempre, dadalhin kita sa kumpanya kapag may oras. Ayos, sige. Sige na. Sige, kumain na tayo. Ginoong AC, talagang maraming salamat sa inyo ngayon. Ako na ang bahala. Wag na, hindi na ako magmamaneho. Kung wala nang iba, magpapaalam na ako. Ayos, hindi ko inasahan ito. Ang mga dalubhasa ay nasa masa. Bumalik na tayo at ayusin ito. Ginoong Bao, kami. Oh, hindi, mali. Dapat ay Ginoong Bao kami. Inutusan ako ni Ginoong Jiang na kunin ka. Dadalahin kita para maglibot. Sige, mangyaring. Salamat, sa wakas ay makakabalik na sa normal ang kumpanya. Hindi lalampas ng 1 buwan. Ang halaga ng kumpanya ay tiyak na maaaring dumoble ng ilang beses. Sige, umaasa na lang tayo kay Ginoong Jiang. Hindi ko alam kung ano ang trabaho ni Ginoong Bao. Ako, namimili ako ng mga basura at nag-aalaga ng kalikasan. Talagang may malaking puso ka, Ginoong Bao.
Hindi ko na kayo istorbohin. Uuna na ako. Lanan. Ngayon, pati mga pulubi ay ganito na rin ang laban. Mukha siyang aso kahit na pumili siya ng basurahan. Ang mga ganitong tao ay dapat ipadala sa sanitation office para sa training, para hindi sila nakakaabala sa CA. Lanan. Hoy, Ginoong Bao, may isang corporate dinner mamayang gabi. Gusto kong imbitahan ka para magpakilala. Yelan, sige, huminto ka. Huminto ka. Ngayon, kahit ang mga nangangalap ng basura ay mukhang maganda. Ay, huwag mong papasukin ang mga ganitong tao. Talagang binababa nito ang aking antas. Ngayon ay may salu-salo ang right group dito. Huwag hayaan na maapektuhan ang aking mood ng mga ganitong tao. Mangyaring kumain sa ibang lugar. Ako ay inanyayahan ng right group. Yele, anong kalokohan ito? Yung kanina ay ang presidente ng right group. Tita, umalis ka na agad. Kailangan ko na lang tawagan si Jiang Ruotong ulit. Ginoo Wang, bakit hindi ka pumasok? Ayos, dumating ka na pala. Para hindi na kita tawagan. Itong aming iina si Rick, pumasok na kayo. Bakit ka nandito? Ginoo Bao, umupo ka sa tabi ko. Engan. Tita, sino ba yung kasama mo? Isa siyang nangangalap ng basura. Tumahimik ka, pinsan, huwag kang magpaloko sa kanya. Kaninang hapon, nakita ko siyang nangangalap ng basura sa tabi ng kalsada. Ito ang mahalagang bisita ng kumpanya namin. Hindi ito ang Kop Jiang Zong. Lahat kayo, tumahimik. Ipakilala ko. Ito ang aming mamumuhunan, si Ginoong Gao Xiaofei. Siya ang aking personal na inanyayahan na kasosyo sa kumpanya. May 5% na bahagi ng kumpanya. Maraming salamat sa lahat ng suporta. Paano posible na ang isang kasosyo sa kumpanya ay nangangalap ng basura sa kalsada? Pinsan, tiyak na naloko ka niya. Huwag mong isipin na dahil nakasuot ka ng suit, ay maaari mo nang ituring ang sarili mong mahalaga. Anong paraan ang ginamit mo para maloko ang pinsan ko ng ganito? Tumahimik ka, humingi ng tawad kay Ginoong Bao. Pinsan, iniisip ko ang kapakanan mo. Iniisip ko rin ang kapakanan ng kumpanya natin. Pinsan, pakiusap, itaboy mo na ang amoy ng pulubi na to. Nagsasagawa ng reforma ang kumpanya sa mga taong may mataas na posisyon. Kung talagang wala kang ginagawa, mag-rotate ka sa mga base. Sakto, matututo kang rumespeto sa mga tao. Ginoong Bao, sana hindi ka magalit. Ako nga. Hindi nakilala ang tunay na yaman. Kung mahilig ka talaga magbantay ng tao pumasok at lumabas sa restaurant, mas maganda siguro kung maging security ka na lang. Pero tandaan mo, unang-una, matutong huwag pipigilan ang tunay na mahalagang tao sa pinto. Para maiwasan ang ganitong sitwasyon muling mangyari, ito ang aming company's Purple Gold Card. Kapag meron ka nito, mas madali ang mga problema. Kaya hindi na ako magdadalawang isip. Yila the way. Enner. Bao, ano ang plano mo para sa iyong kinabukasan na negosyo? Siyempre, ipagpapatuloy ang paggawa para sa kapaligiran. Si Ginoong Bao ay isang napakamakapangyarihang tao. Nakakagulat na siya ay sobrang interesado sa mga gawaing pangkalikasan. Mayroon bang pagkakataon sa negosyo dito? Yuh! Naabot ang mga kinakailangan para sa pag-upgrade. Ang sistema ay magbibigay ng gantimpala na 1,000 beses ng orihinal na gantimpala para sa pag-upgrade. 1,000 beses. Kung makapasok ako sa pamilihan ng gabi, magkano ang kikitain ko? Trabaho, trabaho. Kumuha ng kaunting benepisyo ngayon. O kaya kumita sa pangangalap ng basura. Hoy, si Ginoong Bao ba ito? Ako ang presidente ng Wedding Bank. Nalaman namin na ang iyong bank card ay patuloy na tumatanggap ng hanggang 100 milyong yuan. Nais naming anyayahan ka sa bangko. Mayroon bang problema? Ah, wala naman. Gusto ko sanang magtanong tungkol sa iyong mga ideya sa pamamahala ng pera. Sige, darating ako bukas. Ayos. Ginoong Bao, dinala kita dito ngayon. Nais kong tanungin kung may balak ka bang mag-invest. Paano nga ba mag-invest? Nagbibigay ang aming bangko ng iba't ibang paraan ng pamamahala ng pera. Maaari kang pumili na mag-invest. Sa ganitong paraan, makakapag-ipon ka at makakakita rin ng kita. Wala akong pakialam kung ano ang suot ko. Pwede rin namang mag-invest sila sa bangko. Sige, susundin ko ang sinabi mo. Ayos lang iyon. Ginoong Bao, sandali lang. Pwede ka ring maglibot-libot. Pupunta ako para i-print ang mga dokumento mo.
Wala nang may gustong kumuha ng karton na ito, di ba? Sino ka? Ito ang likuran ng aming bangko. Hurry up and go out. I am here to save money. The bank manager said I can look around. And you are still saving money. Our bank manager does not even bother to prepare a script. Our bank manager is entertaining a billionaire. Not someone like you. Hurry up and go out. Or I will call security. Hindi ako dito para mag-ipon ng pera. Anong masama sa pagkuha ng kaunting basura? Akala mo anong lugar ito? Ito ang likuran ng aming wedding bank. Hindi ito yung likod bahay. At hindi ito lugar para mangolekta ng basura. Huwag mong hintayin na lumabas ang aming presidente. Masisira ang kanyang paningin. Security, itapon mo siya palabas. Ang mga ganitong tao ay hindi dapat sa aming bangko. Talagang nadumisan ang aming bangko. At pakisabihan ang gwardiya na maging maingat. Huwag basta-basta papasukin ang sinuman. Ako ay isang espesyal na bisita ng inyong presidente. Sigurado ba kayong ganito ang trato ninyo sa akin? Ikaw ay espesyal na bisita ng aming presidente. Alam mo ba kung gaano kalaki ang halaga ng espesyal na bisita? Mula sa 1-0 milyong piso. Mayroon ka bang 1,000 piso? Kung ikaw ay espesyal na bisita ng aming presidente, kaya ako ang boss ng aming presidente ng bangko. Gusto mo bang maging boss ko? Ay naku, presidente. Kakatawa lang ako kanina. Sisi ito sa mabahong pulot ng basura. Pinapaalis ko na siya. Presidente, huwag ka nang mag-atubiling pumunta. Tigil, siya ay isang mahalagang bisita ng aming bangko. Anong basura? Siya ay isang mahalagang bisita ng aming bangko. Paano kung hindi? Ikaw ba talaga? Ay, Ginoo Bao, pasensya na po talaga. Naiinsulto po kayo nila. Huwag na lang po kayong mag-alala. Ito po ay isang mahalagang bisita ng milyonaryo ko. Ngayon ay nakasakit kayo sa kanya. Kung hindi siya masaya ngayon, apektuhan ang negosyo ko. Ayusin mo na ang gamit mo at umalis ka na. Ginoong Fang. Pasensya na talaga, Ginoong Fang. Walang anuman, ang bagay na ito ay tungkol sa iyo. Nasaan ang mga dokumento? Ayos. Mula ngayon, ikaw ay magiging miyembro ng wedding bank. Ginoong Bao, ito ang aming purple gold card ng bangko. Ang iyong ipon at kita ay ipapasok sa card na ito. Sige, tatanggapin ko na. Uy, Ginoong Bao, masyadong naapektuhan ng bag na ito ang iyong imahe. Bakit hindi kita bigyan ng mas magandang maleta? Hindi mo alam, ito ang aking mahalagang kayamanan. Ang aking bilyong yaman ay mula sa pangangalap ng basura. Wala akong. May magandang balita ako sa'yo. Anong magandang balita? Nagsimula ng kumita ang iyong pamumuhunan. Diretso itong lumago ng 10 beses. 10 beses. 10 beses ay 500 milyon. Alam kong kaya mo yan. Salamat. Salamat sa iyong tiwala. Lanan. Nakita ng host na tama ang ginawa niyang pamumuhunan. Gantimpala ng 100 milyon. Karagdagang gantimpala para sa talento sa pamumuhunan. Hindi ko inasahan na makakatulong sa isang magandang babae na makakakuha ng ganitong maraming benepisyo para sa sarili. May talento sa pamumuhunan. Ang pamumuhunan ay parang pagtingin sa tamang sagot. Hindi nagtagal. Yung kinda may pinan ng kapayapaan ba? Anong kailangan mo sa akin? Hey, Xiao Bao. Naalala mo pa ba ako? Naaalala. Sabi mo. Naaalala mo ba ang huli? Na ibinigay ko sa iyo ang card para sa pag-aayos ng bansa. May isang pambansang kayamanan na kailangang ayusin. Nais kong humingi ng tulong mo. CJ. Lao Ji. Ang piraso ng ulo ng Phoenix ay sobrang pira-piraso. Napakabata niya. Kaya ba niyang gawin, maniwala ka sa batang ito? Prof. Ken, tingnan mo yung punit ng piraso, medyo pahilis ba? Pahilis nga. Nabagsak kasi ng pabaliktad nung nahulog.
May pinag-usapan ba dito? Hindi ito nahulog ng basta-basta. Hay, huwag kang magyabang. Ito ay bagay ng ating mga lolo at lola. Isang mahalagang pamanang pangkultura ng bansa. Sabi ko pwede na. Ay. Halos 2 taon ko nang pinag-aralan ito. Palagi lang nakatambak. Kaya lang nitong kamakailan lang, nagkaroon ako ng oras para obserbahan ito. Hindi pa 20 minuto ang tiningnan mo. At masasabi mong ayos na. Oy, Lolo Chang. Ikaw naman, subukan mo na ang mga kabataan. Sige na, tayo lang ang matanda, hindi na namin kayang ayusin pa ito. Hayaan ang mga kabataan na subukan. Subukan, ayos lang. Kung maayos mo itong maayos. Maraming benepisyo dito. Talagang marami. Ay. Lanan. Ay. Naayos na ba ito? Oy. Hahaha. Ay naku. Lanan. Haha. Lanan. Per. Nag-aalaga ako ng mga antigong bagay ng ilang dekada. Pero mas sanay ka pa kaysa sa akin. Ang alam mo talaga ang tungkol dito, haha. Ha? Ang malaking galaw ng ahensya ng Estado. 50 milyon ang inilabas. Suriin ang host at ayusin ang isang pambansang kayamanan na relic. 1 beses na upgrade ng reward system. Sa 1-0, 000 beses ng original na reward. Ako. Kung 1-0, 000 beses, makakakuha ako ng 1 bote ng tubig na may 50,000. Kailangan kong subukan. Suriin ang 1 bote ng tubig na na-recycle. 50,000 ang reward. Ganito kasimple ang buhay. Ha? Hoy. Ginoong Bao, nasaan ka? Nasa labas ako. Anong nangyari? May nangyaring problema sa kumpanya. Hindi. May bagong proyekto ang kumpanya tungkol sa pag-recycle ng basura. Gusto ko sanang makipag-usap sa'yo. Sige, pupunta ako ngayon. Hindi ka ba nagsusulong ng kalikasan? May ganitong proyekto nga pala. Naisip ko, baka makatulong ito sa'yo. Siyempre, paano ba gagawin ang proyektong ito? Nagtayo ako ng isang pabrika ng recycling ng basura. Kung makakatulong ito sa'yo, kunin mo na. Yung hindi magagamit, ipapadala ko sa green disposal. Pero parang ayaw ng sistema na kunin. Biliin na lang. Isa itong maliit na proyekto. Hindi mo na kailangang gumastos. Kung kailangan mo lang pumunta, ayos na. Hindi ba natin napagaan ang hirap sa labas? Anong palagay mo? Para kang nagsasabi na, may araw-araw kang nakukuhang fix na sahod, di ba? Ang galing naman. Siyempre, pwede naman. Baka maabala ka pa. Hindi, kasi talaga namang kailangan ay dispose ng eco-friendly. Pupunta tayo sa pabrika ng recycling mamaya, sige. Hindi naman kalakihan ang recycling city na ito. Pagkatapos nitong maitatag, lalaki pa ito. Saan? Medyo malaki ito, pasukin natin at tingnan. Ang daming mga bote ng tubig, ang daming papel. Grabe naman. Hindi, kailangang subukan ko agad kung may gantimpala. Hoy, Ginoong Jiang. Magtutungo muna ako sa kabilang lugar, genen. Suriin ang mga nakolektang plastik na bote. Bibigyan ka ng 50,000 yuan bilang gantimpala. Pupunta ako dito. Dami namang basura. Hindi na ako magkakaroon ng bilyong yaman. Kamusta? Ayos ba dito? Maganda naman, salamat, Ginoo Jiang. Babalik ako at ililipat ko ito sa pangalan mo. Sa hinaharap, ito na ang pag-ari mo. Babalik na ako para ayusin ang mga papeles. Sige, magtatrabaho muna ako dito sandali.
Itong buong gusali. Ganito ang tamang paraan sa pagtanggap ng basura. Sistema, magkano na ang nakolekta? Sagot, ang kabuang gantimpala sa host ay 600 milyon yuan na cash. Karagdagang gantimpala pag-upgrade ng sistema. Pagkatapos ma-upgrade ang sistema, balik sa orihinal na gantimpala na 100,000 beses. Gantimpala na 100,000 beses, ha? Naniniwala akong hindi magtatagal. Maging pinakamayaman ako sa buong mundo. Hala. Ang nakaraang kalahating buwan, yung mga pinuhunan ko, hindi ko pa alam kung bumalik na ba. Talagang ang galing ng mga kasanayang ibinigay ng sistema, lahat ay pinarami. Ang dami ko na. Mayroon na rin akong bilyong yaman. Hoy, Ginoong Bao, natapos mo na ba? Ngayong gabi ay may isang summit sa industriya ng pamumuhunan. Gusto ko sanang imbitahan ka na sumama. CJ. Sa tabi ng Champag Tower, yung tatlong iyon ay mga batikan sa larangan ng pamumuhunan. Yun ay si Ginoong Wang ng Wang Group. At si Ginoong Li ng Li Technology at si Ginoong Zhang ng Zhang Group. Ayos lang, sige. Si Kemal, ito ay. Mukhang medyo pamilyar, Anong kumpanya? Uy, mukhang inuupahan ang suite na yan, Sobrang dami ng mga tao sa industriya ngayon. Akala nila basta nakasuite, boss na sila. Iba na talaga, kahit sino na lang ang makapasok, diyan. Tama ka dyan. Kanina, pinag-usapan pa namin na may dumating na misteryosong mamumuhunan. Ang mga proyekto ng investment umarangkada ng ilang beses. Kayang masyadong mababa ang profile ng boss. Hanggang ngayon, hindi pa siya nagpapakita. Mas matatag ang aking posisyon. Nakuha ang lupa sa tulong ng mga mamumuhunan. Diretso ng doble ang presyo ng stock. Lahat ito ay dahil sa natatanging pananaw ng misteryosong malaking shareholder sa likod. Ito ang aming pinakabagong kasosyo sa kumpanya. Ginoong Bao Xiaofei. Ang aming kumpanya ay umunlad ng mabilis dahil sa kanyang pamumuhunan. Dahil dito, nagkaroon kami ng ganitong pag-unlad. Haha. Hindi ganoon ang kamelyo. Lahat ay may ganitong talento. Huwag lang kayong manloko. Ay. Si Ruotong hindi ganoon. Lahat ay may ganitong talento. Huwag lang kayong manloko Akala nila na hindi ako marunong mag-invest. Binabastos nila ako dito. Sinasabi ko sa inyo mga boss, huwag magmaliit ng tao. Maaaring ang sinasabi niyong investor. Nasa harapan niyo lang. Kapag nakasakit kayo, hindi pa niyo alam, huwag kayong mag-alala, hindi siya magiging iyo. Ay naku, pasensya na, nadulas ako. Hindi ba't ayos lang kay Ginoong Bao? Ano bang ibig mong sabihin, Zhang Zong, Yene? Walang pakialam si Ginoong Bao, bakit ka nagmamadali? Lene. Nakikipag-ugnayan ba si Ginoong Bao sa food spa? Walang anuman, ako na ang magbabayad. Haha. Ha. Hindi na kailangan. Kamatayan. Dumalo rin ang anonymous na stockholder sa pagtitipon ngayon. Nandito na siya sa lugar. Ang anonymous na stockholder ay ang pangalang Bao. Anong suot niya? Nakaitim na suit. Anong nangyari kay Lao Wang? Nandito ba ang misteryosong stockholder? Nasaan siya? Ginoong Ho. Pasensya na po talaga. Ako ay may mata ngunit hindi nakakaalam ng kabutihan. Huwag mo akong pagtalunan. Leopardo. Leopardo, huwag mo akong pagtalunan. Ikaw ay may malaking puso. Hugasan ko ang iyong damit. Ginoong Bao, ako. Ako ay masyadong masalita. Pasensya na sa lahat, sana ay maging mapanuri kayo sa susunod. Huwag maging mapanghusga sa iba. Huwag maging mapanghusga sa iba. Tatlong boss. Mas maganda pa na maayos nyo ang proyekto kaysa mag-sorry pa kayo. Sige, punta na kayo. Salamat. Hindi ko akalain na may ganitong talento ka, Bungsi. Kakaiba ang ginawa mo kanina, na-shock din ako. Walang anuman. Naiayos ko na ang papeles para sa pabrika ng basura. Sa gabi, maililipat na ito sa pangalan mo. Grabe, totoo ba ito? Bug ng sistema.
Anong nangyayari? Paliwanag ng may akda ng walang silbi. Pagtanggap ng mga basura. Araw-araw na ina-update ang mga maaaring i-recycle sa madaling araw. Direktang ililipat sa iyong bank account bilang cash. Hello, Ginoong Feng. Nakikita namin na patuloy na pumapasok ang balanse sa iyong bank account. Nais ko sanang imbitahan ka muli sa aming bangko. Sige, alam ko na. Ginoong Wang, ito ang aming bangko na pinakamataas na itim na card. Walang limitasyon sa halaga. Ang mga may-ari nito, mabilang sa isang kamay lang. Ang pagpili mo sa aming bangko ay karangalan para sa amin. Hindi ko akalain na ako, si Bao Xiaofei, ay magkakaroon ng ganitong kalaking ipon sa aking buhay. Salamat, Ginoong Wang, sa espesyal na pagtawag sa akin. Hindi ako makapaniwala. Aking tungkulin. Sige, aalis na ako. May appointment pa ako kay Young Master Lee mula sa Lee Group. Di na kita ihahatid. Ingat ka. Nabulag ka na. Alam mo ba magkano ang lighter na ito? 1.2 milyon, kahit ibenta mo pa yan, di pa rin sapat pang bayad. Pwede namang pahid lang, okay na yon. Alam mo ba kung sino ako? Ako ang binata ng Lee Group. Maaari akong pumasok dito sa room ng bangko. Ikaw, na nakasuot ng mga murang damit, anong karapatan mong maglakad dito? May sakit ka ba? Walang katuturan. Billy, ang may-ari ng pinakamataas na black card ng bangko. Siya yon. Bastos na tao. Ito ang Ginoong Bao na tumutulong sa aming kumpanya. Bakit hindi ka pa lumuhod at humingi ng tawad kay Ginoong Bao? Ginoong Bao, ako'y may pagkakamali, hindi ko nakilala ang dakila. Nagkamali ako, sana'y huwag mong isama ang maliit na pagkakamali ko. Huwag mo akong pagtalunan. Araw-araw may mga tao na may mababang pagtingin sa iba. Kung hindi ka magtatayo ng iyong pagkatao, araw-araw ay may problema. Hoy, yan eh. Jiang, gusto ko sanang humingi ng tulong sa'yo. Tulungan mo akong magtayo ng kumpanya. Okay. Tiningnan ko ang lupa sa paligid. Hayaan mo akong asikasuhin ito. Hindi ba ito masyadong abala para sa'yo? Hindi naman. Naghihintay pa ako na magsimula ang kumpanya mo para makipagtulungan sa'yo. Ayos. Ayon sa pinakabagong datos, ang chairman ng bagong itinatag na Baoshi Rebirth Group, si Bao Xiaofei, ay patuloy na nangunguna bilang pinakamayamang tao sa mundo. Ang kanyang yaman ay pangunahing nagmumula sa pag-recycle ng mga yaman. Nagtatag din siya ng Bao Charity Foundation para sa recycling. Ako rin ay umunlad dahil sa basura. Pinakamayaman. Nasa aking mga paa ang mundo.